Sa mga wala pang ganap this weekend, baka trip ninyong subukang lakbayin ang nakaraan sa paglahok sa Heritage Walk sa Maynila. Sakto sa paggunita ngayong Mayo ng National Heritage Month. Healthy ka na, may natutuhan ka pa. Kuya Kim, ano na? Naghahanap ka ba ng side quest ngayong weekend? Ba't di ka sumali sa tour na to? Kung saan ang goal, maglakad sa mga kalsada ng Maynila para bisitahin ang ilan sa mahalagang heritage structures ng lungsod. Ito ang kung tawagin, Heritage Walk, na inorganisa ng Renacimiento Manila. Ang atin pong Heritage Walks ay nagdadala mismo sa mga kababayan natin sa ating mga makasaysayang lugar para mas mabigyan pa natin ng lalim ang ating pag-unawa at kaalaman po sa mga pinupuntahan natin. Sa naturang Heritage Walk, ang sasadyain ng mga kalahok, ang mga nagagandang basilika ng Kamaynilaan. Ang isang simbahan ay nagiging basilika kapag nagbestow yung papacy ng special recognition sa historical and cultural significance of a church in relation sa Catholic faith. Ang ating first stop, ang tanging all-steel church sa Asia, ang San Sebastian Basilica. Ito yung pinakaunang minor basilica sa Pilipinas. Binigyan ng recognition yun noong 1890. Next stop, ang minor basilica and national shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church, na siya nagsisilbing tahanan ng imahe ng Black Nazarene o itim na puong Nazareno. Mula rito tutungo tayo pa minor basilica of Our Lady of the Pillar. Isa siya sa mahalagang shrines na na-dedicated doon sa devotion nung first Marian apparition, yung Our Lady of the Pillar. Ang ating fourth stop, ang Binondo Church. Start yung Binondo Church, 1594. Alam niyo bang sa simbahang ito kinasal sina Andres Bonifacio at Gregoria de Jesus bago himagsikan? At ang ating last stop, ang Manila Cathedral. Ito ay isa sa mga minor basilicas na by his own accord in-elevate ni Pope John Paul II nung dumalaw siya noong 1981. In recognition naman yun do sa role of the Manila Cathedral as the mother of Philippine churches bilang seat ng kauna-unahang archdiocese dito sa Pilipinas and as a place of devotion sa Immaculate Conception. I find it very educational and enlightening, showcasing the heritage sites of Manila. Mahalaga na ma-recognize itong mga structures na ito dahil the physical structures themselves are living embodiment ng Christian community at mahalagang part yun ng kwento ng kahit anong pamayanan. Sa buwang ito, pinagdiriwang natin ang National Heritage Month sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 439 noong 2003, diniklara ng National Heritage Month para palaganapin ang pagpapahalaga sa kasaysayan, kultura, sining, tradisyon at mga pamanang lugar sa Pilipinas. Ang bawat local government unit ay maaaring mag-launch ng activities. Hindi naman kailangang on-site, pwede din siyang online. Pagtatanghal na pwedeng magbigay o magpakita ng pagpapahalaga sa ating pinagmulan, sa ating kultura, at sa kung paano nabuo identity and nationhood. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.